mas makapiling, laging feel na feel. December 29, mayap-ayabak sa mga kapatid nating Kapampangan, maupay nga aga naman sa mga waray at marayaw may naat naman sa wikang Tausug, Luzon, Visayas, Mindanao. Para sa marami sa atin at marami sa inyo, huling araw na ng trabaho ngayon. Magigay at magsaya na! Kasabay po ang mga remix ng paano ito i-pronounce? Ikaw mag-pronounce. Alam mo kaya hindi ko kinakanta to. Hindi ko kasi ma-pronounce. Okay, hita na po ang inyong mga torotot at iba pa mga paingay. Tulad na lang nitong mga dala namin ngayong Biyernes na ito. Yes, that's right. Alam nyo naman, more paingay, more fun. Kaya pag talaga malapit na ang salubong sa bagong taon, sulputan na ito ng mga paingay na ito. Ayan, as you can see there. O pa isang paingay nga dyan ulit. Alam mo, ano tawag sa gumaganon? Si Mondi pala today yun. Maestro Mondi. Torotot conductor. Ayan, pero alam nyo, ito talaga yung mas safe na alternative para sa mas masayang New Year, diba? Imbes na magpaputok, dito naman tayo para mas safe talaga. Tama naman, Maui. Kasi nakasanayan din natin na kahit saan, na kapag magbabagong taon, kailangan mag-ingat! Diba? Sabi ko sa'yo, may patono pa? May sinasabi pa? May tono daw. Yung conductor doon, ano? Pagtabay raw yan para sa mga malas. Diba? At ang bad spirits, pero bukod dito, perfect din na pang-attract ng happiness itong mga paingay na ito. Oo nga, lalo na't iba-iba ngayon ang mga hugis ng ating mga torotot. No? Ito side view pa, para siyang parang flute. Diba? Yan. Alam mo, kahit saan talaga. Lahat ng tahanan, merong mga ganito mga paingay para sa iba pa natin mga kapatid na hindi pa nakakapamili, hindi pa kayo nakaka-shopping ng ganito mga torotot. Ito yung mga bagong ideas papakilala namin sa inyo ngayon. Kasama si Len Valdez ng Russia Party ni... Good morning, kapatid. Ano ba itong mga dinala mo para sa amin ngayong araw Sa darating po na New Year, may mga torotot po akong dinala. Ganda! Iba't ibang klase niya. Iba't ibang klase po. Simula maliit hanggang palaki po, may mga dala ako. May differences ba yan? Yes po. Ano mga pinagkaiba niyan? Sa sizes po. Oo. Tsaka kulay. Opo. May 2 layer po, 3 layer, 4, hanggang 6 layer po. Len, may tanong ako, kasi natatanggal to. Ibig sabihin ba, nakakabili na para, kunwari, ikikip mo to for this year, tapos tatanggalin mo to, may nabibili na extra nito? Opo, may nabibili po na extra. Kasi ayan pagka, di ba kasi usually yung torotot, itatapon mo na. For sustainability, pwedeng matanggal to, tapos bibili na lang ng panibago. Opo, pwede po. Very good. Ayan, I like that idea. Pero yung tunog ba niya, iisa lang? Iisa lang po. Okay, so iba-iba yung design, iisa ang tunog at lakas. Opo. Okay. O magkano ang presyo natin ng torotot ngayon? Sa pinakamaliit po, meron po tayong 5 pesos. Ay, cute! Pambagets! Pati naman, pero may tunog pa rin yan. Sige, para sa mga baby. Pwede pa rin. Tines! Para kay Ilyo yan. Ano ba? Ito naman, magkano? Ayan, Sa medyo malaki po, 10 pesos po dito. 10 pesos O, para kay ano na, para kay Mami, kay Mason na yan. 10 pesos po. 10 pesos. And then ito?
Diyan po, 30 pesos. Pinakamalaki po. Okay Uy, sobrang Meron pa ito, cute niya Sa ganito po, yung tatluan po, 25 pesos po yan. Cute din Saka ito. gusto ko yung may hugis siyang ganyan, nakakatawa. Corn, corn po kasi siya. Nakaka-happy. Okay. Ang mura, no? Mura. Ano yan, Len? Parang may wholesale ka pa kung bumili sila ng marami. Wholesale po yun. Yun ang wholesale. Ayun. So, ibig sabihin, kahit hindi pang New Year, pwede rin pang parties talaga kasi party needs kayo, di ba? Opo, yes po. Oo, pero for this year, kunwari ito, maganda kasing naglalagay nito eh. Kunwari kayo, nasa bahay kayo, pang decoration ninyo. Ito, Maganda yan. 2024. Correct. At medyo lapit sa color of the year. Oo. Ano? Peach? Peach, medyo lapit. Ito naman, may mga champagne bottles na ano. Ano pa? Kaka, ibig sabihin Happy lahat na New Year. nakapicture, Justin, nandito sa loob? Ay, Ganun hindi ba ata ito ate. Hindi ito. Ito lang. Ayan. Hindi itong mga ganyan. Pero syempre, di ba, marami pa rin sa mga kapatid natin. Gusto talaga magpaputok. Pero alam niyo, may alternative din sila sa paputok. Ano? Ang uso sa atin, fountain. Sila, meron silang ibang klaseng pa-fountain, di ba? patingin Paturo nga. mo nga sa amin. Paano ba yan? Meron po tayong bubbles machine. Bubble fountain. Ayan. Ay, Di ba? Gusto ko niya. Lalo na May tunog din yan. Tama? Meron po, meron po. May tunog. Second May tunog din siya? Second button. One more press. alam mo, Oh, di ba? May tunog niya pang fireworks. Parang, Okay. Magkano naman yung ganyan? Yung mas maliit po, Okay. 400, pero sa ganito po, 1-2. alam mo ngayon ko na nakita to, this year lang ba ito? Or, pwede siya pang Okay condo. na. yan na, oh. Pwede, Sa oo. condo, Tama, yung mga oo. Pero sandali, nare-refill na agad, oh. Yes po, narinig. Paano? Ito? I guess siguro patayin muna natin. Ano? Ang Ah. dami na guys. Ayun. Ayan. At saka kinonto ko, di ba? Huwag natin patayin. Tanggalin natin yung sound. So may ipapasok natin yung sound. Paano siya nire-refill? Ano yung mga kailangan pag i-refill mo siya? Yung Tubig sabon lang o talaga. kaya Bili lang po gumamela. ulit kayo ng bagong ganito po. Guys, ligo na kami dito. Di ba gumamela Oh, yun? sige, sige. Oo. Okay, Gumamela nung bata tayo. Totoo. Ikaw alam mo, etong valedictorian ko. Oh! Totoo yun yung gumamela, dikdikin ninyo, tapos ilagay sa Yes. tubig. Yan ang DIY Ginagawa bubbles. na namin yun ng bata. Kahit anong sabon. Kasi gusto ko lang sabon, basta hindi ko kunin yung gumamela sa kapitbahay kasi Ayun. ayaw ni Attorney Oo, Bunga. hindi yun. yan. Legal. Okay? Yan. Uy, teka, di ba napapag-usapan mo yung storage? Pwede palang ganun, ano? Yung mga patong-patong mo, pwede wow. sila i-store Pwede ng mo palang ganyan para- i-ano, Oo, collapse. para mas maliliit yung mga kahon na gagamitin ninyo. Saka syempre, huwag natin kalimutan yung mga pailaw mo dyan. Ito, Itong pa. balloons. So, magkano yung mga yan? Sa headband po, 50 pesos po yung Ay, gusto mailaw. ko yan. Sa darating po na New Year. Ito pa, meron ka pa. Pailaw na lobo. Nauuso ito Meron ngayon po sa Facebook. tayong bagong uso po na Jimmy Lee balloons. Yes. Or Bow balloon set. Oo, magkano naman ito? Nagre-reach po siya pag ganito na po 100 pesos po sa division. Ano tawag? Jimmy Lee? Jimmy Lee balloon set. Jimmy Lee? Sino yun? Sino si Jimmy Lee? Nauso siya kasi nga, ito daw ay binibigay sa jowa. So ngayon pinupost ng mga tao kapag daw nabigyan sila nito, ipagmamalaki nila halimbawa, Na may- Jess binilhan ng umiilaw na Lobo de los Santos. Kaya pala kanina nung binibigay sa akin, Dimples, nabigyan ng umiilaw na Lobo Roman. Ayan. Ayun pala, akala ko, trip lang niyang sabihin. Pwede ba yung ano para may Jess, Jimmy Lee, diba? Oo nga, oo nga. Ano pala to? Uy, ang ganda nung Jimmy. Alam mo, actually, kakabili ko lang din yan sa anak ko last week. Pero medyo mas mahal ko nabili. So, sa kanya, mas murang-mura. Mas mura. Kasi yung binilan mo, sa kanya bumili. Teka, natutuwa. Okay, so para sa mga kapatid natin na naghahabol pa for New Year ng kanilang mga party favors or mga ganitong pakulo, saan nila kayo makukontakt? Meron po kaming FB page. Pwede po kayo mag-message o tumawag sa amin. At pwede din po kayo order. Same day delivery. Wow! Ay, galing. I like that. Ayun, nakikita niyo sa screen yung kanilang contact details. Pag sa Mindanao naman po kayo at Visayas, meron po kami JNT, JRS, tsaka AP Cargo po. Ang galing naman, naabot pa rin. Maraming salamat, Len Valdez ng Russia Party Needs. Ngayon sa ating mga kapatid dyan, naway nagising kayo sa masaya naming pambungad. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. Nako mga kapatid, 3 araw na lang bago magbagong taon. Let's end the year strong and happy. Sulitin pa ang moments with your loved ones,
mainit na yakap, flying kisses, mga kapatid. Ako po si Dimples Romana. Yes, that's right, Mama Dims. Konting kembot na lang. Tapos na ang 2023. Ready na ba kayo, guys? Tap yourselves, mga kapatid, because job well done. You did well po. Ako po, si Maui David. Thank you, Maui. I think I did do well. Oh, I did okay. Ito lang yun We all did okay. Mga kapatid, okay naman, di ba? At ito naman natin, mga kapatid, para sa huling Bernes ng taon, mag-almusal at magkape for the energy. Samahan na, of course, ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. Ito na yung pinakamatangkad na turotot na nakita ko. Ayan, syempre mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po, si Chiki Roa Fuller. Ngayon naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Happy New Year! Okay, tama na yung turoto. Ito muna. Oh, game. Okay. Oh. Ano, Justin? Paputok naman. Paputok naman. Oh. Usapang New Year celebration pa rin. Paalala po ulit sa mga pagsasalubong ng bagong taon, ha? Mas masaya kung iwas disgrasya ang mga panganib na maaaring maidulot ng pagsisindi ng paputok. Pag-usapan natin sa Sabi Nito. Kasunod naman yan, Justin, magbibigay tayo ng mga tips para mas makaiwas po sa panganib ng mga paputok o firecrackers. At kung sakaling tuluyang mabiktima, may first aid po na ituturo sa atin ang ating mga kaibigan from Philippine Red Cross. At ito, isa pang hindi nawawala sa New Year, pampabuenas sa mga bilog na prutas. Yan naman ang ibibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Another New Year, new me idea. Ito ha, alamin natin ang mga in at out sa mga hairstyle naman sa pagpasok ng 2024. Oh, ako maraming nagpapagupit. Sabi pag may pinagdadaanan doon, nagpapagupit. Ayoko tuloy magpagupit. May mga confirmation. Okay. Fresh sa kanilang pagkakapanalo po sa Metro Manila Film Festival. Nako, I'm so excited. MMFF 2023 Best Actor Cedric Juan and Best Director Pepe Jocno ng Empress and Jescom Films na Gong Bursa. Nakakabonding natin live. Oh, sabay na natin sa turotot. Sama-sama tayo mag-torete. Galing, ha? Kajam, ang OPM icon na si Acel. Live. At sa mga umaksyong balita naman sa frontline sa umaga, mga humahabol para sa pagsalubong sa bagong taon sa probinsya, unti-unti nang dumaragsa sa mga terminal at paliparan. Sa iba pang balita, mga pampublikong ospital sa bansa naka-white alert na para sa bagong taon. At ito, magbabagong taon pa naman. Nako, residential area sa Malate, sa Maynila, nasunog. 3 na italang patay. At ito naman po, last Friday of the year. Kaya ito doon na natin mga kapatid. Smile, smile po at post na dyan. At malay nyo, ikaw na ang mananalo sa Kagumoka Ako selfie contest natin. Basta nood lamang po dito sa Good Morning Kapatid, selfie while watching. At ipadala via PM sa aming official Facebook page natin, Good Morning Kapatid. Mas pamalakasang selfie, mas wagi ang mapipili po naming Selfie King or Selfie Queen of the Day. Sa pagtatapos ng show, magwawagi po ng 500 pesos worth of love. Kaya naman, Kagumoka, go and selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Mga biyaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya para salubungin ang bagong taon. Nagsimula nang dumagsa sa mga bus terminal at paliparan. Lagay ng traffic sa NLEX, abangan din live. Bilang ng mga napuputukan, patuloy na dumarami. Kaya mga pampublikong ospital sa buong bansa naka-white alert na hanggang bagong taon. Bentahan ng mga paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan, magdamagan na.
Daan-daang kilo ng panindang manok na walang permit kinumpiska ng mga otoridad sa surprise inspection sa ilang palengke sa Maynila. At mga maghahanda para sa medianoche sa nalalapit na pagsalubong sa 2024, dagsana sa mga pamilihan. Nagsimula ng dumagsa sa PTEX sa mga biyaherong pauwi sa kani-kanilang probinsya para salubungin ang bagong taon sa weekend. Kaya ang ilang biyahe ng mga bus fully booked na at may pila na rin sa mga ticket booths. Para sa update, makibalita tayo live sa PTEX si Justin Punsalang. Justin, magandang umaga. Anong latest dyan? Jess at Maui, last work day of the year na at meron tayong mga kapatid na nag-leave na mula sa trabaho para maagang makauwi sa kani-kanilang probinsya at makapagdiwang ng bagong taon. Dito sa PITX, mayroon ng mga ruta na fully booked na, kaya naman, pero meron pa rin naman na iba na pwede pa rin masakyan. Umaga pa lang kanina, ilang pasahero na ang inabutan nating babiyahe na pauwi para salubungin ang New Year sa kanilang mga probinsya. Kwento ng ating mga nakausap, mas pinili nilang bumiyahe ngayong magbabagong taon dahil ngayon lang nila nakuha ang kanilang sahod at Christmas bonus. Ang iba naman, hindi na hinintay ang weekend at nag-leave na ngayong araw pa lamang. Ayon sa pamunuan ng PITX, inaasahang aabot sa 150,000 ang dadagsang pasahero sa terminal buong araw. Ang ilang biyahe nga, gaya ng papuntang Cagayan de Oro, Daet Camarines Sur at Sorsogon, fully booked na. Pero meron namang mga ruta na pwede pang makabili ng tiket. Gaya na lamang ng mga biyahe na pa Baguio at Calabarzon, kasama dito ang Cavite, Laguna at Batangas. Jess at Maui, sa mga oras ito, katulad ng iyong makikita sa aking likuran, maluwag pa dito sa PITX. As of 9 a.m., umabot na sa 27,000 ang bilang ng mga pasaherong nagpupunta dito. At ayon naman sa pamunuan ng PITX, inaasahan nilang sa January 2 at sa January 3 muling dadagsa ang mga pasahero dito. Ito naman para sa mga galing probinsya at magbabalik Maynila at trabaho. Jess at Maui. Maraming salamat, Justin Punsalang. Maaga rin na nagpunta sa mga terminal ng NAIA, mga magbabakasyon para sa bagong taon. Ang ilan nga sa kanila nasa terminal na kahit pa bukas pa ang flight. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, kamusta? Ano ang latest dyan? Jester, Maui, 2 araw bago ang bagong taon, sunod-sunod na ang pagdating ng mga biyahero dito sa NAIA Terminal 3. At ayon nga sa ilang mga nakausap natin, handa silang maghintay ng matagal kung sakali mang madelay na naman ang kanilang mga biyahe. Nagsimula ngayong umaga bumuhos ang mga sasakay ng local at international flights dito sa NAIA Terminal 3. Ang 60 taong gulang na si Lina, bukas ng umaga pa raw ang nakaschedule na biyahe papuntang Palau. Pero alas 12 pa lang ng hating gabi kanina, nasa paliparan na siya. Sa terminal na siya nagpalipas ng gabi dahil pahirapan maghanap ng hotel na pansamantala sana nilang tutuluyan. Si Amy naman, galing pang La Union at papunta ng Dubai para doon magbagong taon kasama ang mga anak. Hindi naman kasama ng OFW na si Arnold ang kanyang pamilya na sasalubong sa bagong taon. Madaling araw pa lang kasi ay nasa airport na siya para abangan ang flight pa Bangladesh. Ayon sa Department of Transportation, nasa 140,000 na biyahero ang dumagsa sa airport nitong Christmas rush. At dahil holiday season pa rin posibleng malapit rin dyan ang bilang ng mga pasaherong pupunta rito pagdating ng bisperas ng bagong taon. Jester, Maui, kanina pagtingin natin sa check-in counter, medyo mahaba pa rin yung pila, no? At makikita naman natin dito sa aking likuran, sunod-sunod naman yung pagdating ng mga sasakyan, ito yung mga papunta naman sa kanilang mga local at international flights. At paalala natin sa ating mga kapatid, maglaan ng mas maraming oras para maagang makabiyahe at makarating kaagad dito sa paliparan. At yan ang latest mula dito sa NAIA Terminal 3. Maui, Jess. Maraming salamat, Ian Suyu. Sa pantalan o sa barko na sasalubungin ng ilan nating kapatid ang bagong taon. Na-delay na naman kasi ang mga biyahe sa Manila North Port. Para sa ibang detalye, live mula sa Maynila, si Dave Abuel. Dave, kamusta ng sitwasyon ngayon dyan? Maui, ilang araw bago ang pagsapit ng bagong taon, puno pa rin ang biyahero itong Manila North Port. Ang ilan sa kanila sasalubungin ng 2024 habang nasa laot.
Alas 10 ngayong umaga dapat ang biyahe ni Alma Castillo papuntang Cebu. Pero kanina lang umaga niya nabasa ang abiso na sa madaling araw na ng December 31 ang biyahe niya. Ibig sabihin, aabutin siya ng bagong taon sa dagat. Kahit daw hindi komportable, sa terminal na raw siya maghihintay ng 2 araw. Sina Rosemary naman, pupunta sana ng Bacolod kagabi, pero naabisuhang bukas na ng gabi ang biyahe. Naglatag na lang sila ng karton para dito na maghintay. Makakarating man sila sa port ng Bacolod ng December 31 ng gabi. Sa bus naman sila magbabagong taon. 5 oras daw kasi ang biyahe nila sa bus. Ayon sa mga tauhan ng shipping line, may delay sa ilang biyahe ng mga barko dahil sa mga naantalang biyahe noon pang Bagyong Kabayan. Payo nila sa mga pasahero, laging tingnan ang kanilang text messages para sa mga updates sa pagbabago sa kanilang mga biyahe. Pwede rin naman daw pumunta sa terminal sa mismong araw na lang ng kanilang biyahe. Maui, kahit nga daw sa dagat o sa terminal abutin sila ng bagong taon, ang importante daw sa kanila ay makauwi ng ligtas sa kanilang mga pamilya sa probinsya. Yan muna ang latest mula dito sa Manila North Port. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Dagsana sa mga grocery at supermarket ang mga naghahabol bumili ng pang-medianoche. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Mandaluyong si Shaila Francisco. Shaila, mahaba na ba ang pila ng mga namimili ngayon dyan? Jess, tama ka dyan, no? Mga umiiwas sila sa New Year rush o dagsa ng tawang namimili ngayon para sa ihahanda nila sa medianoche. Posible daw kasi mas mahaba pa sa pila na ito ang makita bukas kung kailan wala ng pasok ang mas maraming manggagawa. Yung iba din uuwi na ng probinsya kaya ngayon na namili. Sakto ring nakasahod ang marami ngayon kaya sinulit na nila ang pamimili. Dahil sa dami ng mga tao, may ilang produkto na ang nauubos dito tulad ng mga cracker at biscuit na ginagamit pang dessert. Karamihan sa mga nilalagay nila sa kanilang cart o basket dito ay mga sauce para sa carbonara, food salad, alak at soft drinks. Ayon sa mga nakausap namin dito, simple raw ang handa nila ngayong bagong taon kumpara ng mga nakaraang taon. Pero di pa rin daw mawawala ang noodles para pampahaba ng buhay, kakanin para mapanatiling matatag ang relasyon at putas na pampaswerte. Sa mga kapatid nating nanonood at nagbabalak na rin magpunta sa mga pamilihan, tiniyak naman ng DTI na wala ng taas presyo na mangyayari sa mga panghanda. Patuloy ring nakatutok ang DTI laban sa mga mapansamantalang retailer. Just payo naman ng ilang supermarket owners, may ilang brand naman na mas mura na pwedeng alternatibo sa mas mahal na brand. Basta ikumpara mo lang yung mga presyo bago nyo yan idagdag sa inyong cart. Jess? Okay, Shaila, i-message ko na lang sa yung ipapag-grocery namin pang medianoche. Maraming salamat, Shaila Francisco. Nakumpiska sa Divisoria ang 200 kilo ng karne ng manok nang magsagawa ng surprise inspection ang City Vet sa lungsod ng Maynila kanina. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. 200 kilo ng manok ang kinumpiska ng Manila City Veterinary Inspection Board sa Divisoria kaninang madaling araw. Wala kasing may pakitang permit ang delivery boy nito. Kalagitnaan niya ng surprise inspection ng City Vet ng Maynila sa 3 palengke ilang araw bago magbagong taon. Naharang ang isang tricycle na puno ng mga bagong katay na manok na walang maipakitang permit. Depensa ng delivery boy, may permit naman daw ang mga manok pero naiwan daw sa katayan. Nandun yung permit niya Hindi na padala nung checker Dinadala ko po kaya lang na sa tanghali na kasi nagmamadali ako, hindi ko na nakalimutan. Gayunpaman, isa-isang inilagay sa plastic ng taga City Vet ang mga manok. Bukod kasi sa walang permit, hindi maayos ang handling ng mga ito. Yung manok po nakalapag lang sa sahig, walang cover. Dapat yan may plastic, tsaka proper papers talaga. Ininspeksyon din ang Blooming Treat Market kung saan isa-isang sinilip ang permit ng mga pwesto ng karne ng manok at baboy. Permit. Hindi rin lusot ang mga truck na nagdi-deliver dahil masusi ring ininspeksyon ang kanilang mga papeles. Pinagkukuha naman ang mga ilaw na may pulang cellophane at yung may ibang kulay na ilaw sa ilang pwesto sa Paco Market. Ayon sa City Vet Inspection Board, puting ilaw lang dapat kasi ang ginagamit sa mga pwesto para masuring maigi ng mga mamimili ang kalidad ng karne. Hindi nyo naman dapat lagyan ng ganito kung sariwa yung tinitinda nyo. May mga warning po yan, ini-issuehan po ng meat inspector natin ng warning po yan. Paalala naman ng City Vet Inspection Board sa mga mamimili ng karne para sa handaan sa bagong taon. Tingnan natin yung permit. Tingnan din natin yung texture ng karne na kailangan malinis siya, mapula at hindi malabsa.
Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Naitala na kahapon ang unang kaso ng fireworks ingestion ngayong holiday season matapos makalunok ng watusi ang isang bata sa Calabarzon. Babala tuloy ng DOH, posibleng dumami pa ang madadali ng mga paputok kaya itinaas na sa white alert ang mga ospital. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nakahilera na ang mga panlinis ng sugat at aparatong gagamitin sa mga mapuputukan na mangailangan na operasyon o putol sa emergency room ng Quezon City General Hospital and Medical Center. Kapansin-pansin ding nasa lamesa ang ilang tray na mga itlog para naman sa mga makakalunok ng paputok. Ayon sa Department of Health, pataas ng pataas ang bilang ng mga napuputukan. Kaya simula ngayong araw, itinaas na sa Code White Alert ang lahat ng mapublikong ospital sa bansa hanggang January 2. Ibig sabihin, naka-active on-call status na ang lahat ng emergency staff at doktor ng mga ospital. Sa huling tala naman ng DOH, 13 na italang bagong fireworks-related injury mula kahapon. Kaya sumatotal, umabot na sa 88 ang bilang ng mga nasaktan dahil sa paputok. Kasama sa bilang na yan ang kauna-unahang kaso ng fireworks ingestion ngayong holiday season. 4 na taong gulang na lalaki yan mula Calabarzon na nakalulon ng watusi na lubhang delikado. Akala nila parang candy and then toxic siya. It's a very toxic poison to the liver and people can die, pwedeng mamatay. Bukod sa masusugatan ng paputok, binabantayan din ng DOH ang posibleng pagdami ng mga matetetano na isang uri na impeksyon. Nakakuha rin ito pag naputokan, pero pinabayaan ang sugat. Ano man daw kasing klase ng sugat, maliit man yan o malaki, pwedeng magresulta dito. Kaya kapag naputokan, sumugod agad sa pinakamalapit na health facility para matingnan kung dapat maturukan na anti-tetanus vaccine. Ano ba yung pwedeng mangyari kapag di mo dinala sa ospital? Yung pinakamalaking senyales, yung tinatawag na lockjaw. Nahihirapan igalaw ang panga kasi naninigas. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nag-inspeksyon ang PNP sa Bukawi, Bulacan para magbantay laban sa bentahan ng ilang paputok. Para bigyan tayo ng update live mula sa Bukawi, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, marami na bang tao dyan? Maui, bagamat hindi pa rin kasing kapal gaya nung pre-pandemic time, kahit papano, mas unti-unti namang nararamdaman na yung pagdami ng mga tao na pumupunta dito sa Bukawi, Bulacan para nga bumili ng mga paputok at pailaw. Pero sa mga hahabol pa lamang po, konting paalala ha, posible daw kasi na tumaas ng bahagya ang presyo nito habang papalapit ang bagong taon. Marami pa rin sa mga namimili na paputok at pailaw dito sa Bukawi, Bulacan ang sinasadya talaga ang lugar. May mga nakapanayam kami na galing pa sa malalayong probinsya gaya na lamang ng Camarines Sur. Pagdating naman sa presyo, aabot sa 10 hanggang 100 pisong itinaas na mga paputok. Ang pinakamurang fountain mabibili sa halagang 25 pesos kada piraso. Habang aabot sa 800 pesos ang pinakamahal na may ilang layers pa. Ang lucis nasa 25 hanggang 450 pesos. Nasa 600 piso naman hanggang 1,000 piso mabibili ang sawa. Nasa 650 hanggang 2,500 pesos ang quitis. At sa mga nais bumili ng aerial fireworks, nasa 800 pisong mura, habang aabot naman po ng 30,000 no, ang pinakamahal. Ayon sa mga nagtitinda, posibleng tumaas pa raw yan lalo kapag naubos agad ang kakaunting supply na inihanda nila. Kasabay nito, nag-inspeksyon nga rito sa bilihan paputok sina PNP Chief Benjamin Acorda Jr. kasamang ibang mga pulis. Pinakita rito ang iba't ibang klase ng illegal na paputok. Kabilang dyan, yung Bin Laden, King Kong, Quinton Bomb, Special Plapla, kabase ng malaking klase ng Plapla, Giant Atomic, Coke in Can at Crying Cow. Meron din dito tinatawag na Goodbye COVID na malaking itsura naman ng Atomic Firecracker. Ito yung mga paputok na lampas sa 0.2 grams rather ng pulbura o mahigit sa 1/3 ng tablespoon ang powder content. Mawi sa mga magtutungo rito sa Bukawi, Bulacan, particularly sa Barangay Turo, no, dito yung kung saan nabibili yung mga dami ng mga bentahan nga ng mga paputok at mga pailaw. So far, maluwag pa naman ang daloy ng trapiko pero inaasahan na mamayang hapon hanggang nitong weekend, baka magbigat na no, yung daloy ng traffic papasok dito sa Bukawi Toll Plaza or papasok dito sa Bukawi Exit. Mawi. Okay, maraming salamat sa update, Mon Gualvez.
Pinuri naman po ni MediaQuest Holdings Chairman Manny V. Pangilinan ang historical film na Gombursa dahil sa tagumpay dito sa Metro Manila Film Festival 2023. Natutuwa raw po si MVP na sa pagkilala sa Gombursa mula sa magandang lineup ng MMFF ngayong taon. Malugod ding binati ni MVP ang Justcom Films na kasama ng MQuest Ventures sa pag-produce ng Gombursa, maging ang mga bida at crew nito na nag-collaborate sa paggawa ng pelikulang ito. Tinawag din ni MVP itong tribute sa Filipino patriotism and craft. Humakot ng 7 awards ang Gombursa sa MMFF Gabi ng Parangal. Kabilang na po ang Best Actor para kay Cedric Juan at Best Director para kay Direk Pepe Chocno. Pamilya ang nakisaya sa isang fun run with a cause sa Pasay City. Pati nga ang fur babies nag-enjoy. Narito po ang aking report. Family that runs together, stays together. Lalo na kung kasama pati ang fur babies. Yan ang The Stripes Run Experience. More than 9,200 runners ang nagsama-sama sa Pasay City. Mapapamilya o barkada, nag-enjoy sa fun run na may temang Run for Reading. I think this is the biggest so far in the 12 years of McDonald's Stripes Run. We have close to 10,000 participants. We try to add something new every year. Like again, for this year, it's the fur parents and the fur babies. We're really targeting families. Umaga pa lang, sinalubong na ng iba't ibang activities ang mga participant. Ronald McDonald House Charities Philippines for 1 million pesos! Gagamitin ang nalikom na 1 million pesos sa Ronald McDonald Read to Learn program. Nasa 8,000 public schools ang matutulungan mula sa pondong yan. Pinangunahan ng celebrity couple na sina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo kasama ang kanilang anak na si Luna ang live book reading para sa mga chikiting. Ito na ang 12 taon ng suporta ng kumpanya sa pagpapataas ng antas ng kaalaman ng mga bata. Asahan daw na mas marami pang matutulungan sa mga susunod na edisyon ng Stripes Run. Ayun! Mamaya, usapang Gombursa kasi meron tayong live guest. Yun yes! Gabi, ang ganda. Yeah. Okay, excited na ako. Nakaschedule din ako manood. Ako this weekend. Pero eto na nga, bago pa natin mapanood yan, mamimita natin sila maya-maya po. MMFF 2023 Best Actor Cedric Juan and Best Director Pepe Jocno ng MQuest at Justcom Films na Gombursa. Makakwentuhan po natin sila maya-maya naman. At pagpasok ng bagong taon, ingat po tayo sa mga paputok. Huwag pong padalos-dalos ha. Ang mga panganib ng pagsisindi ng mga paputok, pag-usapan natin sa Sabi ni Doc. At sa aming pagbabalik, alamin natin ang mga first aid na dapat gawin kapag naharap sa fireworks-related incidents. Ang mga yan, ituturo sa atin ng Philippine Red Cross mismo. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa inyong Fave Morning Kasalo ang Good Morning Kapatid! Good morning mga kapatid! Ito, magbabagong taon na naman. Kaya kahit saan, more paingay, more fun! Pero kasabay niyan, more paputok din. Naku po, doble ingat po tayo sa New Year celebration mga kapatid. Ang mga panganib ng paputok, pag-usapan natin sa Sabi ni Doc. Sa dami ng mga pamamaraan para salubungin ng bagong taon, may ilan pa rin talagang hindi maiwasang magpaputok. Ang sabi ni Oig Ngosmik, I hope I pronounce your name right, Doc, marami pa rin po talaga dito sa aming mahilig magpaputok kahit wala pang New Year. Discuss nyo nga po kung gaano kadelikado kapag naputokan sila. Salamat, Doc. Ang sabi ni Doc, hindi po dapat baliwalain ang banta ng firecracker-related injuries. Mula sa huling bilang ng DOH sa 75 firecracker-related injuries, hindi bababa sa 6 ang kinakailangan sumailalim
sumailalim sa amputation. Ang mga puputok kasi ay mayroong lamang pulbura o gunpowder. Sa oras na masindihan at tumama sa tao ay pwede itong magdulot ng first or second degree burns sa iba't ibang bahagi ng katawan, partikular sa kamay, sa braso, sa paa at sa mukha. Maaari pa itong mauwi sa traumatic amputation lalo kung direkta itong pumutok sa exposed na bahagi ng katawan. Ilan lamang po ang bone saw at mechanical drill sa mga ginagamit para putulin ang mga hindi na maisasalbang bahagi ng katawan. Nakabubulag din po ang paputok kapag tumama malapit o direkta sa mata. Maaari ding magkaroon ng damage o maging sanhi ng pagkabingi ang sobrang exposure sa napakalakas na puputok. Sakali namang malunok ay hindi rin maganda ang epekto nito dahil sa toxic pollutants gaya na lamang ng sulfur dioxide. Pwede ring mag-trigger ng asthma ang usok mula sa mga puputok. Nauugnay ito sa mga respiratory diseases katulad na lamang ng chronic obstructive pulmonary disease or interstitial lung disease o ILD. Para makaiwas, makabubuting huwag nang humawak ng anumang uri ng puputok. Iwasan ding mamulot lalo na nung mga hindi pa sumasabog. Mas mainam na buhusan na lamang ito ng tubig para hindi na makadisgrasya pa. Huwag lumapit sa mga sinisindihang fireworks o quitties na maaaring lumihis at tumama sa atin. Kapag maputokan naman, hugasan agad ng malinis na tubig at sabon ang sugat bago balutan ng bandage. Kung malala ang injury ay agad sumugod sa ospital para malapatan ng karampatang lunas. Higit sa lahat, gumamit na lamang po tayo ng mga alternatibong pampaingay kaysa naman ganito ang mangyari. Pwedeng gumamit ng turotot o di naman kaya ng kaldero. Manatili po tayong ligtas sa pagsalubong ng bagong taon mga kapatid. Happy New Year! Mag-ask Doc Dex lamang po through comment or message sa aking page o sa Facebook page ng Good Morning Kapatid para sa inyong mga nais kumonsulta. Maraming salamat, Doc Dex. At kasunod yan, mas idetalye pa natin ang mga dapat gawin kung maharap sa disgrasya dulot ng paputok. At, Dips. alam mo, dapat talaga tinatalakay natin yan kasi nangyayari yan taon-taon kahit alam naman natin dapat tayo nag-iingat. Diba? So, paalala to. At para po ituro sa atin ang mga yan, ay mga kasama natin ngayon ang mga kapatid natin from Red Cross, sina Dr. Corina Tenedor, John Lester Villamartin at Daryl Atanasio from, again, Philippine Red Cross. Good morning, mga kapatid! Good morning po. It's so good to see you na nakangiti dito kasi kadalasan, pag ikaw nagvo-volunteer ka at kaparte ka ng Red Cross, magkikita kayo sa mga very unfortunate events, no? Pero it's nice that we are here on a different occasion. Nakakita ka na ba, Dims? Kasi ito si Dimples, volunteer siya ng Red Cross actually. I think that was Bagyong Ondoy and Yolanda. Kasi yung best friend ko na very happy, nagpapahinga at the moment sa kanyang tahanan, baka nanonood siya, si Angel Locsin ay talaga namang Philippine Red Cross. Volunteer ba ang tawag kay Jel? Meron ba siyang... and siya talaga ang nagpasok. Sinama niya ako. Kapag may bagyo, alam mo naman si Jel, naaasahan yan. Una akong tinatawagan yan. Hello, pupunta na tayo ng port. Sa port kasi area ang... Former headquarters. So doon nag-repack kami. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin tungkol sa paputok, no? Okay, sige. So, una sa una, pagka hindi pa, ano yung mga dapat gawin kapag hindi pa napuputukan, mga dapat iwasan, dapat i-ready? Dapat, meron po tayo dito mga gasa, meron din pong T-bandage, meron din tayong, ito po ay malinis na tubig actually. Water. Okay. So, may povidone iodine, meron tayong micropore tape. And Anong klaseng tape po? Micropore tape po. Bali, micropore tape Pang-gas po. ito para mas madikit sa ano. Okay. Pag walang ganyan, Scotch tape. Pwede ba? Kaya ba? Kung wala. Kung wala po talaga. Oo, masking tape, ganyan. Wag naman, ang sakit nun ha. Masakit yung pag nilagay sa bala. Okay, tapos, alcohol. Alcohol. Pero hindi po tayo gumagamit ng alcohol mismo sa sugat. So, pwede lang natin pang disinfect ng ating mga kamay bago tayo mag-treat ng sugat. Okay, sige. And then, so ang first aid natin, kapag naputukan ka na, yung simple lang muna, nadampian, na anuhan sa kamay, kunwari, or sa parte ng katawan. Usually, kailangan po nating hugasan agad. Ng malinis na tubig na may sabon. Okay. Tapos takpan ng malinis na gasa. Kung wala naman, clean clothing ay pwede na po. Okay, sige. Okay. Clean clothing po. Clean clothing. Clean clothes. Ganun lang. Walang ilalagay na ganito. Bago po takpan, bali, lalagyan rin po natin ng povidone. Paano kapag naputol? Kung naputol naman po, bali, tatakpan, yung naputol po na parte is, tatakpan po muna natin. And then yung amputated part po is kailangan nating dalhin. Pero bago natin siya dalhin, kailangan din po kasi siya natin dalhin sa ospital para po
kung pwede pa pong i-repair. Ikabit? Opo, yung Pero, parting yun. pero bago pumunta sa ospital, kailangan ba takpan yung Opo, kailangan pa rin pong takpan. So, kapag na-amputate, Can you show us paano? Sige. Ayan, ito. Kung halimbawa, ito pong pinaka... Ito yung na-amputate. Opo. Natanggalan ng ano... Sabihan ng buong natanggalan kamay. ng mga... ng daliri. Natanggal yung mga daliri Huwag niya. kamay kasi... Buo. Pwede rin. Pwede sa bagay. So usually nalalagyan po natin ng i-compress po natin para mag-ampat din po yung pagdurugo niya. Okay, so clean cloth lang o kaya gauze. Pwede rin pong, ito pong ginagamit niya yung ating T-bandage. Kung wala naman po is malinis na cloth. Saan ilalagay? Sa ziplock ba ilalagay yung mga natanggal? Yung mga natanggal po na partes, kailangan po nating ilagay sa malinis na lalagyan. Usually, mas maganda po kung sa naka-ziplock po siya. And then, bago natin siya ilagay sa isang container na may yelo. Yung ice box. Kailangan may yelo. Kasi para ma-preserve, no? Yung ano. Okay, sige. Yun talaga yung ganito dahilan pala. para sa preservation. Yan, ganyan. Cover lahat, dapat. Pwede pa po niyong dagdagan para po mag-ampat pa po siya. Okay. Kapag naman nakalulun ka ng paputok, paano mo ba nagagawa din kasi yan? Oo, nangyayari daw. That's yung right. mga watusi, di ba? Opo. Kasi ano po sila na-attract sila dun sa kulay tsaka yung liit lang ng watusi. So, pamaari talaga nilang malulun. So, paano kunwari, nakalulun, yung mga anak ko, maliit pa, ipapasukan mo ba? Or... Usually, bawal po talagang pasukahin. So, pwede natin muna silang bigyan kung mga bata is usually raw egg whites po na mga 6 to 8 pieces. Bakit, Doc? Meron po kasing content yung raw egg whites natin na nakakapagpabagal na ma-absorb yung laso na dulot nung nalunok nilang watusi. Pero, paputok. 6 to 8. 6 to 8 para sa bata po and egg white. usually 8 to 12 para sa adult. Whites lang Raw egg whites lang po. Raw. Opo. Okay. Alam mo, agad ang dami ko nang natutunan. Pero kung sakali man may mga tanong po kami sa Red Cross, ano po ang mga numerong pwedeng tawagan or may Facebook ba tayo? May Instagram ba? Maaari po kayong tumawag sa aming hotline na 143. At in-encourage din po namin na mag-training po ang bawat isa ng first aid and BLS. Ano yung BLS? Basic life support po. Ayun. Paano ba mag-training sa inyo? Kailangan ba ano? Tatawag sa 143? Tatawag sa 143. 143 lang. Opo. Ay, parang May I bayad love ba you, yan? no? Yes po. Magkano yung bayad kapag gusto mo mag-sign up? Yung first aid and basic life support po namin is 2,800. 2,800. Hindi na masama yun, ha? Okay. Investment din yan. Yes. Maraming salamat sa aming mga kapatid from Philippine Red Cross. Salamat po sa pagbisita, Dr. Corina, Lester, and Daryl from Philippine Red Cross. Thank you. Thank you po. Okay, at eto na nga, Yes to Happiness, this last yearness of 2023, tulad na lang po ng mga nagpadala na sa atin ang kanilang mga selfies. Ay, napaka-cute. Uy, fresh Ay, may turotot din siya. Ayun o. Fresh. Parang nag-dream cake na. Wow! Nag-promote. May live kasi ako bukas. Galing, cute to. Cute. Oh, Good morning. tingnan mo nga naman. Uy, may paturotot pa. Ang saya. Maraming salamat sa pag-share mga selfies, guys. Yes. Ayan, baka may 500 pesos load kayo mamaya. Yes! More selfies pa mga kapatid. Ilagay nyo na rin kung saan kayo ng lugar naroon para manalo po ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Justin! Yes! Asel! Hindi, mamaya. Si Asel. Ito, mamaya. Juan Torrete muli isang himig ng ating loading sikat. May jamming sa atin ang OPM Alternative Rock Queen na si Asel Bisa. Live! Para naman po sa mga nagbabalak ng mag-new look for the new year, i-share natin ang mga inaasahang mausok hairstyle sa pagpasok po ng 2024. At sa kitang-kita tampok ang mga bilog na prutas na pampabuenas. Ayan. Mamaya po Yes! yan. Kaya naman po, wag na kayong aalis. Magbabalik po ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good morning, kapatid! Nanonood pa rin ho kayo ng Good Morning Kapatid. Eto, Justin, bago matapos ang 2023, meron akong challenge sa'yo. Magbigay ka ng 5 prutas na hinahain tuwing bagong taon. Tagalog, ha? 5. Oh, game. Mansanas. Oh.
Grapes. Tagalog. Tagalog pronunciation. Grapes. Orange. Basta orange, di ba? Ubas Strawberry. kasi. Strawberry, cherry. Pwede na. Sige, magbigyan na natin. Lima yan. Pero alam niyo mga kapatid, usong-uso naman talaga tuwing bagong taon na naghahain tayo ng mga prutas. At alam niyo ba, usong-uso din yan na pang negosyo. Yan ang ibibida natin sa Kitang-Kita. Sa tuwing sasalubungin ng bagong taon, di na mawawala sa hapag ng mga Pinoy ang 12 bilog na prutas. Naniniwala man o hindi na naghahatid dito ng swerte, para kay Christine, bumuhos ang biyaya dahil sa negosyong ito. 2021 nang simulan niya ang Dolce Fruta. Local at imported fruits ang kanyang ibinibenta online. At tuwing New Year, in demand ang fruit gift box na worth 1,200 pesos hanggang 2,500 pesos. At di rin lugi sa mga di nabibentang prutas dahil matik na nagiging juice at smoothies. Ngayong peak season, kumikita na si Christine ng 7 digits kada buwan. Mula yan sa puhunang 100,000 pesos. Dahil kitang-kita ang dating online business, may physical store na ngayon sa San Juan City. At para mas feel natin ang mahagang New Year vibes, makakasama natin si Christine Lim ng Dolce Fruta. Christine, good morning sa'yo. Good morning. Okay, syempre, kitang-kita naman ninyo ang setup namin dito sa damakmak na prutas para sa bagong taon. Ano-ano ba yung mabenta na bilog na prutas natin? So ngayong bagong taon, meron na kami nakapackage na 12 fruits na siya in a box. So hindi ka na magbibilang kung ano. Ito siguradong may 12 fruits ka na sa bahay. Ano ang laman niya? May pinya tayo dyan, meron tayong sugar kyat. Meron tayong grapes, cherry, blueberries, pomelo, orange. We have pear, century pear, apple, meron tayong Korean pear, tapos may persimmon. Pwede na, pasok na. Stricto ba dapat pag bagong taon na talagang bilog na bilog? O pwedeng, katulad nito, ang pinya, medyo spiky. Meron din naman tayong strawberry. Basta matamis at saka medyo yung ganyan, round na parang walang katapusan, di ba? Para ang swerte walang katapusan buong taon. Yes. Pomelo pala dito. Ilan yung pomelo dito? Isa. Isang pomelo. Pomelo 1. Okay. Pinag-isipan niya talaga yan para maipasok mga kapatid. Pero yun nga, ang ibig kasi sabihin ng mga prutas pag bagong taon, pampaswerte daw. Akala ko dati kasi bilog dahil hugis pera. Ganun din. So magkano ito ulit? This is 1,880. 1,880. So 12 fruits na yan. But meron kaming mga iba't ibang gift packs pa. Ito pa. Ano naman ito? Ano pinagkaiba? Ito meron siyang alak sa loob. So magandang pangregalo ngayong bagong taon. At ito naman magkano? This is nasa 2,000. Okay. 2,500, yes. Tapos meron nakabasket. Ito itong nakabasket natin, this is 1,200. So maganda rin siyang pangregalo. Kompleto na may mga ubas. 12 din to na prutas. Hindi siya 12 pero iba't ibang klase. Okay. Pero ito mapapansin din natin, Justin. Meron pa silang mga ibang ibinibenta na I'm sure pag inihain nyo sa bagong taon, patok na patok mapabata o mapamatanda. Etong inyong strawberries at cherries. So ngayong season na to, meron tayong Korean strawberries. May iba't ibang klase. Ito yung parang premium nila. Meron din tayong mga maliliit na packaging. Meron din tayong mga katamtaman lang. Yan. Ano ba ang pinagkaiba pag Korean strawberry? Ang Korean strawberries kasi ganyan. Kung mapapansin ninyo, very shiny. Pagkatapos matamis talaga siya. Matamis na matamis. Baka pwede ba natin tikman to? Game. Justin, husgahan natin. Habang kinukwento mo sa atin ni Meron Christine, din tayong mga white strawberries. From Korea din yan. Kamusta? Iba, diba? Tamis nga. Matamis. Tamang mix ng tamis at asim. Correct, yes. Diba? Napakagaling. Okay. Meron pa din sila dito mga chocolates at nuts. Kung kakaiba naman itong regalo na to kasi pinagsama namin bulaklak, meron ka ng prutas, meron ka rin tsokolate. Perfect na perfect. Magkano yan? This is 3,500. Pwede na. Para sa mga kapatid natin, paano kayo makukontak? So, meron kaming store sa Wilson Street sa may San Juan. Available din kami online, Dolce Fruta MNL. Yun yung aming Facebook at saka Instagram. Meron din kaming number, 0991-345-8382. Alright, maraming salamat Christine Lim ng Dolce Fruta. Ngayon mga kapatid, bukod sa prutas, isa pang uso tuwing bagong taon, yung paputok. Pero alam niyo bang, meron niyang kaakibat na usaping legal. Panoorin natin to. Pare, lapit na New Year. Tara sa palengke, tingin tayo ng Super Lolo.
Salubungin natin ng masayang taon. Pare, masyadong malakas paputokin yun. Magpikulo na lang tayo, katuwaan lang. Wala naman masyadong dating yan. Pambata yan. Tara na sa palengke. Tumingin tayo na makapili tayo. Attorney, bibili kami ng paputok sa bagong taon. Legal ba to? May mga paputok na legal at may mga paputok na bawal sa batas. Ayon sa Republic Act 7183 o yung Firecrackers Regulation Act, bawal ang mga mapinsalang paputok tulad ng atomic big, triangulo, super lolo at iba pang sumusunod na paputok na maaaring makasakit ng tao. Attorney, namuhunan ako ng paputok bilang pambenta sa bagong taon. Kaso, kinumpis ka ng LGU. Otorisado ba ang LGU na gawin to? Ayon sa Republic Act 7183 ay dapat lisensyado lamang ng LGU o Local Government Unit ang maaaring magbenta ng paputok. Ang mga nagbebenta ng paputok na walang lisensya ay maaaring makasuhan at ang kanilang paninda ay maaaring kumpiskahin ng local government unit o ng mga pulis. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Hi, Coach Fio po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, MX3 coffee is rich in vitamin C and calcium. How does it work? MX3 coffee is enriched with vitamin C and calcium, providing additional nutritional benefits. Vitamin C, also known as ascorbic acid, ay isang mahalagang bitamina na nagiging antioxidant, sumusuporta sa immune function at may papel sa synthesis ng ating collagen. Isang protina na mahalaga sa ating balat, connective tissues at pagpapagaling ng sugat. Consuming nutrient-rich MX3 coffee may contribute to the daily intake of vitamin C, helping to meet the body's requirements for this essential nutrient. Calcium is another essential nutrient that is important for maintaining strong bones and teeth. Bukod dito, ang calcium ay may mahalagang papel sa iba't ibang cellular functions, including muscle contraction, nerve transmission, and blood clotting. Enriching MX3 coffee with calcium may offer an additional source of this essential mineral. Mahalagang tandaan na bagaman ang MX3 coffee ay maaaring magbigay ng ilang vitamin C at calcium, hindi dapat ito maging pangunahing source ng mga nutrients na ito. A varied and balanced whole food diet is crucial for meeting overall nutritional needs. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one! Usapang buhok at hairstyles naman po tayo. Textured, layered, shaggy with bangs. Taon-taon maraming hairstyles talaga ang nauuso. This year nga po, meron mga hairstyles tulad na lang ng curtain bangs para sa mga, parang nakagitna yan eh. Curtain bangs. At ang tinatawag na lang the Leo para sa mga lalaki. Pero di ba ang tawag nun dati ay Kimpi? Diba? Or Patrick Garcia. Oh, diba? Yung parang Diyos ko, nagbabalik-balikan lang pala, mga no? edaran ko talaga. Ayan naman. So ngayon, mauna tayo sa mga magiging hit looks ha, this coming 2024. Kasama ang professional hairstylist na si Marky Alonsabe ng Glam Lab Salon. Yes! Good morning, Marky! Good morning. Welcome to the show. So gorgeous, kapatid. Okay, ano-ano ba ang mga nausong hairstyle nitong 2023 na feeling mo hindi na maki-carry over sa 2024? 2023, it's about like lots of layers, lots of textures. Pero for the 2024, medyo magti-tame down tayo ng very light. So medyo mawawala na yung mga what we call this foxy cut. We call it mullet. So yeah, it's more of soft this time. Okay. So, pwede nyo na ipag-grow out yung mga mullet ninyo. Yeah. Papapantay ninyo na. No? Sige. So, tutukan na natin. Ano naman yung mauuso talaga for 2024? For the 2024, for the colors, wala na medyong ashy this time. Kasi wala na? Yeah. Kasi after the pandemic, medyo naging excited tayo to go very so light, very bold colors. But this time, it's about, sabi ka nga, it's about tame, it's about
very simple na lang siya. Mga It's very subtle elegant. lang. It's subtle. So, that So, will be, pati yung mga- that will be the trends. Hindi lang sa cut, pati sa kulay, sinasabi Yes. mo tame and simple. Okay. Okay. O sige, itong mga nasa hair models natin today na napakaganda. Maganda. Can you, share with us, ano yung mga Yeah. different styles na nilagay mo or ginawa mo sa kanila? So my first model, Ella, so what you can see, I just maintain her natural colors talaga. I just add a little bit of mani pieces in front to give an extra boldness lang. And this is also best for kung gusto mo ng I want something like colors sexy. today. Yeah. So, Sexy. ganun Ay, may siya. kulay sa ilalim. So you have the illusions of having this color, but when you pull it down, it's very subtle lang At siya. saka, gusto ko lang sabihin na ganitong buhok maganda to, lalo na kapag yung hair mo limp. Yung Yeah. diba, no? Kasi yung ganito. This haircut gives lots of volumes and textures as well. Tapos, can I touch your hair? Okay lang. Ang ganda niya, tingnan mo, na-frame yung face niya kasi yung babae, di ba? Perfect talaga pag nakikita mo yung ganito ng girl. Alam mo yung movie na Devil's Advocate? Sina Charlize Theron, kinat yung hair niya para makita yung ganito neck niya. niya. Kasi it's more sabi sexy. nila, sexy daw yung ganito. Yeah. So, ang ganda nung hairstyle na to. Thank you. Okay, next tayo. So my next model here, we just created lang yung color niya. It's very, I call it iced tea. Iced tea? Iced tea. Iced tea. So it's very, it's very. Anong iced tea? Peach ba to or lemon? No. Kasi, di ba iba yung ice? Uy, parang magkakulay kami ng hair. So it's more of, it's very pale kind of, Ay, sorry. of copper. Iced Not tea. a brighter copper. Alam ba, may tatanungin si Ate Isay. Sabi niya kasi Tagalog po. Tagalogin natin yung iced tea. Sige, Isay. Subukan mo. Hindi, pero alam mo, gusto ko na 2024 na, buhay pa rin yung mga baterya mo ng ganyan. Yung mga rollers na nung uso pa ng 1980s. Classic talaga. Bumabalik lang naman yung mga hairstyle ngayon. It's about like, it's kind of 90s look. 90s. But it's still a bit of sexy. So, I just add a little. Maganda to sa mga clients na ayaw masyadong bawasan yung kanilang length, but they want something, new. Oo. So, ilang layers to? So, I have lots of layers on this, and I start on the chin lang. Okay. Because we need to keep it. Para at Frame least the pag tinaas face. niya ulit, she will have those kind of Oo. sexiness dito. At gusto ko yung sinasabi niya palagi na iniisip niya paano pag nakatali. Kasi minsan may mga gupit na maganda lang pagka nakababa. Pero kasi, ganyan din yung ginawa sa akin ng hairstyles. Para pagka inaangat mo, pwedeng may mga you still have those styles. Ganun, no? Para may body and volume. Yes. Saka, hindi, expose yung face. Tsaka yung color niya, it's very subtle lang. It's nice to sa lahat ng skin type. So, morena, fair, pwede. It's very neutral lang siya. Okay. Next, so, Mama. here's my next model. Ito parang one length lang. Just parang sa'yo, parang sa akin. Long bob lang siya. It's very, it's very less maintenance. But doon tayo nag-focus sa bangs niya. Ay, may bangs siya. Okay, yun pala yung doon. Paano sa mga lalaki, ano daw mauuso? For the 2024, for the men's, it's all about short. Simplicity. Yeah, yan yung magiging in ngayon. Ayan, ganyan pala, mama. Ayan. Pero teka, curtain bangs ba tawag dyan, Marky? Yan ba yun? Curtain o ba iba? to? It's not that curtain bangs. I call it Birkin bangs. Birkin. So, sasabihin nila sa stylist sila, punta sila sa salon, anong hihingi nila? Please give me, Birkin bangs. Yeah, it's kind of a bit of full but not. Okay, so full itong, but not bangs. Itong bangs na to pwede rin sa mga round face at square face. Yes, sa Ayan, face. ako pwede ako sa ganyan siguro kasi round ang face ko. Just best dito sa any types length ng hair. Kung short, long, pwede siya. Ganda ng mga model natin. Pati yung kulay ng buhok niya, no? Marky, Yeah. maganda. I love it. I just created lang dito ng brunette and then I just add a little Santi highlights just Parang to break highlight. lang yung kanyang pagiging Alam mo, solid. maganda to sa araw. Pag pag nakita mo sa natural light, di ba? Okay. Alright. Nako, thank you so much. Ang gaganda ng mga ideas na binigay mo. Tsaka inspired kami. 2024, bagong anyo Yes, tayong new lahat, me. diba? Bagong anyo. Yan. Yes. Thank you so much, Marky, at sa ating napakaganda mga models. Thank you, girl. Grabe, Salamat sa pagbisita. Alright. At eto na nga po, mas pag-aalabin pa natin ang ating mga puso bilang mga Pilipino dahil mamaya makakasama na natin ang Best Actor at Best Director ng Metro Manila Film Festival 2023, Cedric Juan and Direk Pepe Locto ng Empress Ventures film na Combursa.
Live na live yan. At tuloy-tuloy pa rin ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sa kanilang husay at galing, nabigyan sila ng pagkilala sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Deserve na deserve na. Uy, alam mo, nakakakilabat, Padre Jose Burgos himself. Siya mismo. Ay, nakabalik ka. Medyo matakot ka. Siya po ang ating MMFF 2023 Best Actor, Cedric Juan. Cedric, magandang umaga. At syempre ang ating Best Director na kahapon, kakasabi ko lang, hey, crush ko si Direk Pepe. I did say it, diba? Para naman sa most awarded film ng MMFF this year, ang Gombursa po. Live na live dito, mga kapatid! Good morning, guys. Nag-sync in na ba sa inyo? Nananalo kayo? Hindi pa. Hindi pa. Parang Cloud9 pa. Pero masarap yung pakiramdam na ang dami na naming cinema. So, ayun. Nadadagdagan na yung mga nanonood. Kasi nanood ako kahapon, prior to watching yesterday sa Gateway, nakita ko parang isa lang yung cinema kahapon. I think meron ng 2 or 3. Ay, ang galing. Galing. Uy, sige, tanong natin si Jess kasi nandun ka sa loob na, what was it like sa movie theater? Ano yung nararamdaman mong reaction ng mga kasama mo sa theater? Ito yung batayan naming magkakaibigan pag nanonood ng pelikula na alam naming natuwa kami o nagandahan kami sa pelikula. May diskusyon kami after. At yun yung nangyari nung pinanood namin. Habang nagdi-dinner kami, pinag-uusapan namin yung pelikula, aling parts doon yung meron may question kami, alin yung parts na, ay, okay to or alin yung elements na artistic license na kaya ito o ito kaya ay base sa sakto, pwede ka na magtanong. Exactly. Walang spoilers. Walang spoilers. Which leads me sa'yo, Direk, bilang isa sa mga creator talaga ng pelikula. Ilan doon yung, ilang porsyento ng pelikula yung talagang kinailangang ibase sa kasaysayan at ilan doon yung nag-take ka na ng liberties? Well, mostly based on historical accounts, especially of Father Schumacher, the late Father Schumacher na one of our foremost historians. Pero syempre may mga may mga creative liberties, creative license. Syempre kasi kailangan mas emotional yung kwento. So especially at the end with the scenes of Jose Rizal and yung link from Padre Burgos to Jose Rizal, may konting creative license but it's based on yung totoong nangyari, which is na-inspire talaga si Rizal ng Gomburza. Sabi nga ni Rizal sa mga letters niya, kung walang Gomburza, hindi niya isusulat yung 2 mga novels niya. So he was so inspired by the Three Priests. I think also what's so refreshing dito sa pelikulang ito at dahil kayo yung gumawa is because you look at them at napakabata nilang lahat. No? And this is history we're talking about. And kadalasan, pag history, iisipin mo, boring. Tama? Yes. Kasi pag parang matanda lang ang mag-uusap nun, sila lang ang may alam. But this time, meron kang grupo ng mga kabataan who are pulling their craftsmanship together para masabing, okay, gamitin natin ang platform natin na ito at husay natin para maisabi ang ganitong klase ng kwento sa paraan natin. Anong pakiramdam, Cedric? Kasi ako, pag artista sa artista, yung usapan nag-iiba siya eh. Diba? Oo. Anong pakiramdam? Kasi MMFF to. Best actor to. Sorry gusto ko lang i-highlight, no? Isa ito, alam mo ba, napakaraming mga veteranong aktor ang hindi pa na susungkit. Yan. Ang award na yan, pero ikaw, MMFF Best Actor. Sino ang mga ka-nominee mo? Sabihin mo na. Sabihin mo na. Pagyabang mo na. Sino ang mga ka-nominee mo? Okay. Sobrang laking karangalan na mailinya po kala Ding Dong Dantes. Uy, ang husay din, ha? Yes, Derek Ramsey, Alden Richards, Christopher De Leon, Mr. Christopher De Leon, Piolo Pascual also. So parang ako talaga, wow, sobrang mga giants yung kasama. Nung tinawag yung pangalan mo, anong naging reaction mo? Talagang ganyan ako, nanginginig ako, tapos ganyan yung pakiramdam ko. And bago ko makita ng stairs, hindi ko na mapigilan. Kaya bago ako nagsalita, sobrang na ako nag-stutter, tapos nanginginig na yung voice ko. Hirap magsalita, I'm trying to compose myself para mapasalamatan lahat ng kasama natin sa Gomburza and also MMFF. Pero sobrang rewarding niya kasi I never expect it. And ayoko talaga siyang isipin nung ginagawa namin yung Gomburza. Dahil alam ko na this is more than
myself and also project, hindi siya para din lang. Kasi para siya talaga sa magiging contribution sa kasaysayan natin at mapag-aaralan ng mga estudyante ngayon and the near future. So yun yung mas naisip ko. So parang bonus, thank you. Anong eksena palagay mo nagpanalo? Kasi may isang eksena yan. Hindi na naman yan. Ganun ba palagi? Meron yun. Kasi nagjo-juror ako eh. Okay. Di ba nagjo-judge ako for IMEs and for Asian Academy? Meron clip na sinesend. Di ba? Ano palagay mo yun? I think it's the prison cell scene. Okay. Panoorin ko. Ano, sang-ayon ka? Galing. Natatandaan mo, alam mo. Hindi ka nakatulog, Hindi ako nakatulog. Ito din yun eh. Parang minsan kasi isipin mo, very historical. Saka, isipin natin, pag sa Gomburza, yung revolution nila is very quiet. Very quiet, yes. So, much of the film naka-hinge sa conversation at sa dialogue. Pero, ayun yung magic ng pelikula. Hindi ka makakatulog kasi kailangan mong sundan. Lalo na sa mga viewers na cerebral mag-isip o yung talagang pinag-iisipan kung ano yung napapanood nila. Ganon ka, tututukan at tututukan. So, parang Pinoy Oppenheimer. Di ba nga, silang ano ngayon, kung may Barbenheimer dati na Oppenheimer at Barbie, ang tawag ngayon ay Gombadet. Direct Pepe, what's it like directing Cedric? Well, nakatrabaho ko si Cedric years ago sa isang serye and nakita ko talaga yung dedication niya, yung passion niya. So when we were casting for the role of Burgos, and we put together side by side yung photo ni Burgos, actual, based on history, and yung photo ni Cedric, may resemblance talaga. So I always thought he was perfect for this, and I'm glad na nag-audition siya and nag-screen test siya for us. So yung audition, talagang ginawa mo yung at balita ko talagang pinag-aralan at pinaghusayan mo yung pagkakastila mo. Opo. Actually, ang galing nga nila. Gano'ng katagal yung inaral yun? Ako, I had parang mga at least 5 weeks. Tapos meron 3 language coaches. 5 weeks lang? O, 3 language coach ha. Nahiya tayo doon. Tagalog ha? Muna lang ba? Ibabalik mo na, what's it like acting for direct? Sobrang luwag. Sobrang yung freedom na binibigay niya sa amin. And alam natin yan, Miss Dimples, yung pagiging maluwag and collaborative na set, na hayaan kanya mag-create, hayaan kanya mag-discover pa na mas marami na beyond sa script. And gusto malaman lagi ni Pepe na alisin natin yung script, ano yung naiintindihan mo pa dyan. At yung gusto mo lang sabihin sa sarili mong mga salita. So, yun. Direct, pwede rin ako mag-audition sa'yo. Ayan! Sabi niya kanina. Makatrabaho. Go. Pwede rin po ako. On the sides, habang nag-aantay kami, I said, I'm such a big fan of Mr. So, elected. Okay, bye. Tapos na, guys. Yan lang yung gusto makuha ni Mimos. Sabi ko, kasi syempre, alam mo, sa ganitong edad, no? 39 lang naman ako, pero kasi 2 dekada na ako umaarte. Ang gusto mong makatrabaho, yung makapag-inspire sa'yo. And alam mo, Direk, I was so inspired kasi at the end of the day, you are a young director. You have Dante Rivero. You have Cedric. You have Enchong D. And amongst many others, I'm sure, who have acted there. And ang tatay ko kasing una sa teleserye, si Tito Dante. Unang sumampal sa akin siya. At nakita nyo naman siguro kung gaano kalaki ang kamay ni Tito Dante. And yet, it's such an honor. Thank you, thank you ka. Si Tito Dante, alam niyo ba sa edad niyang 77, every day he would drive himself to and from the set. And he's never late. Never late. In between takes, andyan lang po siya nakaupo sa monoblock, waiting for the take. What a professional. Kaya pala, pati si Dims, ganyan eh. May pressure ba to actually handle such a big cast? And not just that, to handle such a huge historical film, lalo't ang pinanggagalingan nito, yung iba pang historical films like General Luna. It was big pressure, but it was mostly pressure to get it right, the story of history of the Three Priests. So, yep. Okay, Direk, instead, can you please promote naman sa ating mga kapatid na tutukan at panoorin ang inyong movie? Inimbitahan po namin kayo, 4 na araw na po ang natatapos. Maraming salamat. Para sa amin yan. Sorry. Okay lang yun. Buti na lang best actor. Tatawin niya. Nalamig kaya. Okay, sige. Iniimbitahan ko po kayo, 4 na araw na po natatapos ang Metro Manila Film Festival. Ito pong pelikula nito ay hindi lang ito kwento ng nakaraan natin, hindi lang ito kwento ng 3 paring martir. Kwento po ito ng ating mga pagka-Pilipino. Dito po nagsimula ang ating pagka-Pilipino. At sana po, hindi lang Gumburza ang suportahan nyo. Suportahan nyo po sana ang lahat ng pelikula ng Metro Manila Film Festival.
Happy holidays po sa inyo. Wow! Sorry po ulit. No. Hindi ko masalamatan yung sarili mo, di ba? Maraming salamat, Cedric Juan. Direct, anything more you'd like to add? Nakakataba po ng puso na bumabalik na po ang mga tao sa sinihan. As an industry po, kailangan natin to na ma-experience sa mga pelikulang Pilipino sa sinihan. So nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanonood sa MMFF. So portahan niya po ang Gumburza at lahat ng mga entries this year. Salamat po. Ang sarap niyong panoorin kasi pareho kayong nanalo and yet I feel the humility. Because can I just say the directors alongside the nominees also of Direct. Napakaganda. Super huge. Napakaganda. Maraming salamat po, Direct Tete. And of course, Cedric Juan. Ayan na mga kapatid, kung kanina nagturoto tayo, ngayon naman, magturete tayo. Ay hindi sa atin, si OPM Alt Rock Queen, Asel Bisa Live! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Good morning! Kilig, kuryente. Kuryente, Asel. Nagaling tayo sa Gumburza, meron tayong KKK ngayon. Mga kapatid, OPM icon Asel Bisa at ang kinanta niya ngayon lang ang kanyang latest single na pinamagatang Kaba, Kilig and Kuryente. Good morning, si Asel. Good morning. Good morning. Good to see you again, Asel. Napakaganda talaga ng boses. Talagang, di ba? Iconic! Oo, no? Nag-iisa. Kasi alam mo lang pag siya yung kumakanta, ay, si Asel ka. Diba? Bihira yung mga ganong singers na parang matitel mo kaagad siya to. Okay. How does it feel now that you're going solo? Na may gamayan ba? Or wala naman? Kasi icon ka na, syempre. Well, pag solo kasi mas na-stretch ako artistically kasi before as a band, we jam our songs. But actually, I left long time ago. It's just that I'm not that proactive. 2004, I left when I got married. And nagpahinga, and then I became a mom of 3 boys. Oh, wow! Yeah. Mama, saan mo nilabas yun? I have a 15-year-old. Ayan nga yung panganay ko. I'm already a 15-year-old Pero yung mga sinusulat mo na kanta, parang napaka-universal pa rin na message. Parang teenager ka pa rin. Oo nga. Oo nga, actually. The inspiration is? Yeah, actually, inisip ko ako, ilalabas ko ba ito? Parang di na ba ito bagay sa akin? Walang pinipiling edad yan. Pero inisip ko, kinikilig pa rin naman ako. May kuryente pa rin. Okay. Ano pa bang dapat namin abangan? Promote ka naman ng mga gigs. Okay, please watch first my music video sa YouTube, yung Kaba, Kilig, Kuryente, starring si Jericho Arceo and Gian Hinolan. And I have a gig on Mejan Fest on January 6 sa Laguna Sports Complex. And fundraising event for my friend on January 18 sa 12 Monkeys Estancia with Barbie, Ice, and Hilera. So please do come kasi it's really a fundraising event for my friend who's gonna have a surgery. So we're really supporting her. So yun. Happy New Year, Asel! Happy New Year! Ay, panalo talaga ang ating Biyernes. At ngayon naman po, may nanalo na sa ating Kagumoka Selfie Contest. Congratulations, Blanca Ting Jose. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong loan. And that is it para sa ating Excited for New Year Friday! Sa mga walang umaga na naitid namin sa inyong tahanan, happy birthday sa ating bagong attorney, our writer-producer, ating kaibigan, Red Madrigal. Happy birthday, Red! At kita-kits pa rin po tayo next year! Next year na! Enjoy lang ang year, mga kapatid, at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!